Sa aming pag-iikot sa Tawi-Tawi, mapalad kaming nakunan ang isang slow lorry sa wild. Pero ang kukam na ito mukhang nanghihina. Yung elbow gland na tinasabi, yan. Nandito sa ventral side ng kanyang arms. So dinidilaan niya yan para lumabas yung venom. Itong mga slow loris are the only venomous primates that we have. Speak first, bite later. Yan daw ang paraan ng summer cobra para maparilisa ang kalaban at target itong pagkain. Kapag may nakitang ahas, to the rescue agad ang kanilang snake whisperer. Hinahawakan niya, wala man lang siyang gloves. Parang humawak lang siya ng rat snake, ano? Ang summer cobra na aming naabutan, duguan ang bibig. Wala na siyang pangil. Pumupungas-pungas na parang gusto ulit matulog. Mukhang hindi siya sold sa kanyang pwesto. Kaya palipat-lipat ito ng puno. At sa sangang napiling tulugan, halos mahulog na siya rito. Maya-maya pa, nagising ito nang may naramdaman siyang kasama. Sa kanyang pwesto, natanaw ng slow loris o kukam ang isang grasshopper o tipaklong. Hindi nito alam na may nakamasid pala sa kanya. Hanggang sa mukbang time para sa slow loris. Bumalik pa ito sa kanyang pwesto. Mukhang sarap na sarap ang kukam sa kanyang pagkain. Breakfast in bed yan? Oh, dahan-dahan. Walang aagaw niyan sa'yo. Nang mabusog, balik siesta ang kukam. Kapag natutulog, sinusubsob niya ang kanyang ulo sa pagitan ng kanyang katawan at sanga. Ang mapuno niyang pwesto wala sa gubat, kundi nasa isang hardin ni Tatay Almersa. Ayan, the birds. Dito lang siya nakatago dito sa cage na ito? Gano'ng katagal na siya dito? 8 years na. 8 years na? Paano niyo po siya nakuha? May kasama ko yung taga Tandubas, ibibigay niya sa akin. Hindi niyo binili? Hindi. Binigay lang? Biniligay lang. Saan daw niya nakuha? Dito sa party sa Sapa. Aksidente raw itong nahuli at binigay sa kanya para alagaan. Pinangalanan niya itong Alcudo. Isinunod ito sa pangalan ni Almersa. Sa Pilipinas, native o sa Tawi-Tawi lang ito nakikita. At sa kalapit na bansa gaya ng Borneo. Sa 8 taon ni Alcudo sa pangangalaga ni Almersa, madalas nasa kulungan lang ito nagpapahinga at kumakain. Pero minsan, hinahayaan din ito ni Tatay Almersa na lumabas at umakyat ng mga puno. Mamaya ilalabas natin siya para makaikot siya dito sa taas, no? Pero magandang suggestion ko lang po, lagyan niyo siya ng isang lugar dito kung pwede na mas malaki yung ginagalawan niya. Mas nakakapag-alambitin siya, nakaka-exercise siya. Hindi biro ang 8 taong pagkakakulong. Ang slow loris o kukam gaya ng ibang mga hayop, tiyak na maninibago kapag inilabas sa nakasanayan nitong tirahan. Kailangan kong gumamit ng gloves dahil ang kukam may kamandag.
Ang kanyang kamandag wala sa kanyang bibig. Ang venom ng slow loris ay nasa gland malapit sa siko nito na naglalabas ng toxic oil. Ayan yung ano niya, yung brachial gland niya. Yung elbow gland na tinasabi, yan. Tiga mo, nandito sa ventral side ng kanyang arms. So dinidilaan niya yan para lumabas yung venom. Itong mga slow loris are the only venomous primates that we have. Sakaling makagat ng slow loris, maaaring mamaga ito at mabulok. Pero hindi ito nakakamatay. Puwera na lang kung may matinding allergic reaction ito sa tao. Sa atin naman walang masyado efekto. Sa mga tao, kagaya natin, malalaki tayo eh. No? But imagine the small animals siguro can pose harm and danger. Kaya kahit sa tingin mo very docile, very cute looking ang itsura niya. All the limbs are working, all the limbs are prehensile. Ibig sabihin kaya nila dumakot, mag-grab to protect them from falling if they are doon nasa trees. Ang kanilang mabagal at tahimik na paggalaw ay paraan ito para makalapit sa kanilang prey o target na pagkain tulad ng insekto. Ito rin ang diskarte nila para makaiwas sa predators o posible nitong makaaway sa gubat. Alam nyo ba na ang marking sa kanilang mata ay paraan nila para makilala ang kanilang kapwa kukam? Sa gabi, mas nagiging aktibo ang mga kukam o nocturnal. Dito nila ginagamit ang kanilang malalaking mata para makakita sa dilim. Hindi nyo na siya naisip ibalik sa bundok. Parang hindi na, parang sa akin na lang, parang ginagawa ko lang. Pet talaga ang kuwan ko sa ganyan. Pero tay, alam nyo, dapat may permit pag mag-alaga tayo ng wildlife. Kasi may Wildlife Act. Bawal mag-alaga tayo ng mga wildlife, kainin, patayin, alagaan, no? Na galing sa kabundukan kung walang tamang permit. So kung ganyan, dapat may permit tayo. Dahil matagal ng alaga si Alcudo, hindi ito basta-basta pwedeng ibalik sa wild. Baka kasi gagayahin pa ng ibang tao. Ang mangyayari, imbis na nandun sila sa bundok, alam mo yung ginagawa ng slow loris? Yung trabaho nila. May trabaho sila eh. Night duty. Pero, may trabaho sila. Harap kang pagkain, Yes, tama po. Anong pagkain nila? Insects, fruits, mga grasshopper. yan ganyan. So, they control yung kanyang mga insects. Yun ang trabaho nila. Pangalawa, di ba kakain ng prutas? Pag kumain ng prutas, patain nila yung buto. So nagkakalat sila tatanim sila sa bundok. Pag wala sila sa bundok, hindi nila nagagawa yung trabaho nila yun. Nakausap ko si Nasrullah Haji Sali mula sa Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MENRE ng Tandubas. Bihira, wala akong na-encounter na sa report namin na mayroong nakahuli ng ano. So, bihira lang. So that's why it's very important not to start keeping them from the very beginning. Pero for a slow loris na 8 years na eh. Hindi na siya marunong maghanap, mamamatay lang. The best is na lang, hanapan na lang siya ng documents. Meron tayo sa MENRE, meron tayong mga capable na mga personnel doon. So meron kaming enclosure doon sa main office namin sa Bungaw. Doon tinutunog yung mga wildlife. Sa Bungaw. Tapos i-release nila kung Eventually. kaya na, eventually i-release nila doon. Sa Tawi-Tawi, wala pang gaanong pag-aaral kung ilan na lang sa kanila ang natitira pa sa wild. Sa aming pag-iikot sa Tawi-Tawi, mapalad kaming nakunan ang isang slow loris sa wild. Doon sa taas, tapos bumaba na din siya. Pagkagabi yun, umalis na din po siya. Minsan, halos 3 buwan daw itong paikot-ikot sa puno ng mangga. Masaya raw ang mga residente na makita itong pabalik-balik sa kanilang lugar. Palagi namin nakikita sila, natutulog din. Hindi maggalaw-galaw kahit saan. Aywan ko kung paggabi, umalis din sila, di namin na nakita kung ano yung ginagawa nila. Kasi mahiyain po sila, parang tao. Makuyag desab kami ma'am, pasal kami ariagim babiyayan na, wayron dabi kakitaan ng mga TV, mga unuyan kakitaan ng mga sasakatan, hayop da. Pero ang kukap na ito mukhang nakihina. Posibleng nakipag-away ito sa iba pang kukam doon.
Binigyan namin ito ng pangunang lunas at hinayaan sa kanyang natural na tirahan. Mabagal man ang kanilang paggalaw sa mundong kanilang kinalakihan, hindi ito dahilan para kunin, ikulong at alagaan. Dahil ang kanilang misyon sa kalikasan, hindi nila magagawa sa loob ng kulungan. Sa gubat, tahimik itong gumagapang. Pero kapag nakaramdam ng kalaban, kaya nitong dumura at mag-spray ng venom o kamandag ng halos 2 metro at tumuklaw bilang depensa sa kalaban. Sa lugar na limitado ang gamot sa tuklaw ng ahas, posible pa bang mabuhay ang nakagat nito? Spit first, bite later. Yan daw ang paraan ng summer cobra para maparilisa ang kalaban at target itong pagkain. Ang mga ahas gaya ng cobra, hindi lang daw hayop ang kayang atakihin. Nakagat sa braso ng king cobra o banakon ang magsasakang si Boy habang papunta sa kanyang taniman taong 2024. Pula-pula siya ba nga kuan, murag haluan. Diri man ta ko nga kuan, diha siya saka ng bugnaw ba nga landong. Nag-anak na siya. Agi na ko doon sa kuan. Ni anak din siya matong ako na lang gi anak. Diri siya na kaupop. Mama ni agi niya sa kuan. Agad daw niyang tinalian ang braso at dumiretso sa magtatandok bilang pangunang lunas. Paniwala ng kanilang tribo sa pamamagitan ng lana at dasal, nagagamot at maaari raw maalis ang kamandag ng ahas. Ang tradisyonal na panggagamot na ito, pamana pa raw ng kanilang mga ninuno. Kadalasan sa loob lang ng 30 minuto ay maaari nang mamatay ang nakagat ng banakon. Umabot ng higit 2 oras bago nadala sa ospital si Boy. May narinig ako na may na-hospitalize dahil kinagat ng banakon, pero hindi naman namatay. Meron ding mga surrendered noon, patay na ng mga banakon. Sinurrender nila, akala nila may reward kung makapatay ng banakon. Paliwanag ni Ferdinand, wala raw binigay na reward ang lokal na pamahalaan ng Maragusan sa makahuli o makapatay ng banakon o anumang uri ng kobra. Umabot ng 3 buwan sa ospital si Boy para pagalingin ang sugat sa kanyang braso. Mga 2 surong oras. Wala nag-oxygen ako o hindi kan ko katulog. Nakagat sa braso ng king cobra o banakon ang magsasakang si Boy habang papunta sa kanyang taniman taong 2024. Ang kanyang braso may parte na wala nang nararamdaman. Ang mga doktor dito sa kuan nakaingon yun nga survive ka tay. Kung kaluyan po ko sa Ginoo nga. Wala kong inanakit sa banakon. Nagkakataon lang siguro sir na pagpunta niya sa bukid, ando na yung banakon, tapos pag kapit niya sa kinagat siya. Sa Davao de Oro, kapag may nakitang ahas, to the rescue agad ang kanilang snake whisperer na si Miguel o Tata Bayabos. Kaya raw niyang humawak at manghuli ng makamandag na ahas. Pag may daga ang bahay mo, sir, talagang 100%, 90% sir, may ahas yan. Kasi yung cobra, sir, mahilig sa daga. Pag may cobra, tapos putol ko ng sanga ng kahoy, sir. Tapos, yun na. Pag ganyan siya, sir, hindi ko na atakin yan. Kasi naka-ready na yan. Dati na din daw siyang naduraan ng summer cobra. Mahalang, sir. Umapdi. Dahil minsan na raw nila itong hinuli para kainin. Yung kumakain pa ko,
mayroon akong halwa, sir. Ang kulungan, mga 15 kapiraso, yung sagingan. Sulihin namin, ilagay sa sako para safety. Ang trabaho ko, sir, naging tour guide. May mga bisita natin dito sa pumunta, nature lover, nagakuan sa akin yung hindi pwede gini-explain sa akin na bawal. Maya-maya pa, Asa ito banda ba? tumawag kay Miguel ang kanyang kapitbahay. May namataan daw silang ahas sa bakuran. Sa kanyang pagdating, ang pinagbalatan lang nito ang nakita ni Miguel. Pagka nandito ka sa Kawayanan, ito yung habitat ng banakon. Ang lakas ng loob ni Tata Miguel dahil talagang pinapasok niya itong mga Kawayanan. Pag may kubra, sir, teritoryo ito, sir, pag may kubra. Teritoryo to, no? Ito yung mga gusto niya, mga Kawayanan. Ang ating pagitahin, sir, yung bakas sa yung So ito yung snake hook, oh. bakas. May kurba. Ito yung ginagamit niya. Wala siyang kakurba-kurba. Dahil kamay ba ang ginagamit nyo? Oo. Ito, saan nyo ito ginagamit? Pang-ipit lang sa head, sir, pang ganun. Iniipit nyo. Sa pamamagitan ng pag-rescue at pag-release ng summer cobra sa gubat, pareho niyang naililigtas ang buhay nito at kanyang mga kapitbahay. Pinuntahan din namin ang tiyuhin ni Miguel na si Tata, na isa rin umanong snake whisperer sa kanilang lugar. Isang summer cobra ang nadatnan naming hawak-hawak niya. Ang summer cobra na huli raw niya sa di kalayuan sa kanilang bahay. Diyos ko, kinakamay lang yan. Hinawakan niya, wala man lang siyang gloves. I would never try something like that, you know? Parang wala lang siya, parang humawak lang siya ng rat snake, ano? Mapanganib ang paghawak ng summer cobra. Dahil ang simpleng exposure lang sa kamandag nito pwedeng magdulot ng pagkaparalisa o pagkamatay. Samantala, ang summer cobra na aming naabutan, duguan ang bibig. Yan, oh. Malabas pa yung venom, oh. Wala na. Nawala yung pangil, kuya. Wala na siyang pangil. Yan ang normal na eye niya. Ito parang na-damage. Oh. Gamutin na natin. Patakan natin ng antibiotics yung bibig niya. I'm gonna flush the wound in the mouth para hindi ma-infection yung bibig niya. The fangs has been taken out and it has no longer the capacity to bite and inject its venom. But this is temporary. The only thing is this might have difficulty finding its prey kasi wala yung kanyang fangs. I will not do this if summer cobra is not injured, it's not taken out, the fangs are not taken out. It's okay. This is insane, huh? Handling summer cobra, hydrating it. Uhaw na uhaw. Kasi nainitan siguro sa sako. Pagkatapos kong gamutin ang bibig ng summer cobra, pinakawalan ko ito malayo sa mga kabahayan. Paalala naman ng lokal na pamahalaan sa Maragusan, pinapatupad nila ang 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001. Kasama pa nito ang pagpapatupad ng Indigenous Community Conservation Area o ICCA. Isang resolusyon na mga katutubo ng Maragusan na pumuprotekta sa kanilang ancestral domain at mga buhay ilang dito. Sa mga residente po at saka mga turista, kung meron kayong balak na magpasyal doon sa wild, sa kagubatan, let us be vigilant and knowledgeable. Let's be cautious. Iwasan natin sila. Hindi tayo lalapit sa kanila. Huwag natin silang patayin kasi they are part of the food chain. Ang lahat ng bagay na may buhay, may purpose eh.
para din sa survival ng tao. Walang makapagsabi kung kailan posibleng matuklaw o maduraan ng kamandag ng summer cobra. Kaya mahalagang may sapat na kaalaman paano ito pwedeng malunasan at maiwasan. Ako si Doc Nilsen Donato, Ako si Doc Ferds Resio, Born to be Wild. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.